What's up mga kapatid at welcome back again sa ating podcast, no? So, ayun, Bible sharing na naman tayo. At ang ating ibabahagi ay matatagpuan natin sa Romans chapter 10 verse 9, no? So, basahin natin. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y binuhay muli ng Diyos, maliligtas ka, no? So, isa-isahin natin tong passage na to or himay-himay natin yung verse na to, no? So, unahin natin tong kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesucristo ay Panginoon. So, dito muna tayo. So, kapag ikaw ay isang believers o isa kang mananampalataya, automatic talaga yan na ipapahayag mo ang Panginoong Jesucristo sa mga taong kilala mo o mga nakikilala mo, no? Sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, yan talaga yung gawain natin bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, no? So, yan yung fruit ng ating puso dahil ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang buhay nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa ay magandang balita o tinatawag na ebanghelyo or gospel, no? Yan yung buhay ng Panginoong Jesucristo, magandang balita. Dahil tinubos niya tayo sa kasalanan nung siya ay pinako sa krus. So, dito naman tayo sa at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, ang ibig sabihin kasi nito, yung muli siyang binuhay ng Diyos, katumbas din natin yun na muli tayong binuhay ng Diyos. Kasi nga, tayo ay makasalanan. Nung si Kristo ay pinako sa krus, pinarusahan, yung parusa na yun sa ating yun. Parang kinilaim niya yun. Tapos, nung kinilaim niya yun, lahat ng kasalanan ng tao, na-impute sa kanya. Tapos nung siya ay nabuhay muli, tayo naman ay nabuhay ng muli. Kaya nga, ang taong wala pang Kristo sa buhay, ay nabubuhay pa rin sa kasalanan. At ang taong meron ng Kristo sa buhay, muli na siyang binuhay muli. So, pwedeng natin i-apply yung John chapter 3 verse 3 hanggang 7 or 8. At pwede rin natin i-apply yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na kung nakipag-isa ka na kay Kristo, meron ka ng bagong buhay. Wala na yung dati mong pagkatao, kundi napalitan na ng bago. So, yun, kung ipapahayag natin na siya kung tayo ay sasampalataya sa Kanya na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas tayo. Yung kaligtasan kasi ay hindi yan sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa, bagkus yan ay regalo ng Diyos. Gift yan. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9, di ba? Yung dahil sa biyaya ng Diyos, sa biyaya lang, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So sabi naman sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung pananampalataya, doon nag-i-start yung kaligtasan. Pero yung kaligtasan, gift yun, regalo yun ng Diyos. Ang gagawin lang natin, sasampalataya lang tayo sa ginawa ni Kristo, sa finish work niya sa krus ng Kalbaryo. Doon tayo maliligtas. Pero yung paggawa ng mabuti, hindi tayo maliligtas doon. Yun ay fruit ng ating kaligtasan. At yung good works, meron yung reward kapag tayo ay kinuha na ng Panginoon. Depende yun sa ating gawa. So, yung kaligtasan, hindi yung gawa ng tao, hindi gawa yun ng Diyos. Binigay yun sa tao upang maligtas. Kasi nga tayong mga tao ay patay sa kasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. So, dako tayo sa verse 10, Roman chapter 10, verse 10. Sabi dito, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. No? So, sabihin yung pananampalataya natin hindi dapat galing sa nguso, kundi galing sa puso. Yun yung tinatawag na totoong pananampalataya. Kasi marami nagsasabi na sila ay sumasampalataya pero hindi nakikita sa gawa, sa kanilang mga pamumuhay, no? So yung pananampalataya galing sa heart natin yan.
Yan yung kapag nagpi-pray ka, yung may marami kang sinasabi na galing sa puso mo mismo lumalabas. Yun yung tinatawag na totoong pananampalataya. Kasi minsan nagpi-pray tayo, galing sa bibig lang natin, parang hindi galing sa puso. Sabi dito, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas o nakakapagligtas, no? So yung kaligtasan kasi galing yan sa ebanghelyo. So kapag tayo ay nag-share ng ebanghelyo sa ating mga kaibigan, kakilala, katrabaho, may posibilidad na maligtas sila. Pero hindi tayo yung nakakapagligtas, yung salita mismo ng Diyos. Kasi yung Diyos ang nagliligtas, hindi tayo. Tayo ay ginagamit ng Diyos bilang kanyang kasangkapan o para sa kanyang layunin na iligtas ang mga tao, no? Kasi yung kaligtasan, ano yan, libre lang, free. Dahil si Kristo na mismo yung gumawa niyan, yung finish, yung tumapos sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin na lang ng tao, sasampalatayan na lang siya para maligtas siya. Sabihin yung kaligtasan, choice ng tao yun. Kung i-accept niya si Jesus Christ sa buhay niya bilang Panginoon at tagapagligtas niya, pero kung hindi niya i-accept, mananatili sa kanya yung puot ng Diyos. Mababasa natin yan sa John chapter 3, verse 36 ata, kung di ako nagkakamali. Diyan natin mababasa yung puot ng Diyos. Kasi sa John chapter 3, verse 16, pataas, masalamuot na yung mga verse doon. Parang judgment na talaga yon. Sabi sa 17, ang anak ng tao ay hindi pumunta dito para humatol, kundi para iligtas ang tao. Sabihin, kung sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas. Pero kung hindi ka sasampalataya, yung puot ng Diyos, mananatili yun sa iyo. So, malinaw yung sinasabi dito na kung ikaw ay nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. So, ibig sabihin yung kaligtasan, binigay na sa tao talaga ng Diyos. Ibig sabihin, tayong mga believers, yun yung ating mission o papel, ay ibahagi ang salita ng Diyos o ang ebanghelyo sa mga tao na hindi pa nakakarinig o hindi pa nakakilala sa Kanya. Kasi sabi dito sa verse 14, paano sila tatawag kung hindi pa sila sumasampalataya? Paano naman sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? O paano naman sila makikinig kung wala namang nangangaral? So, ibig sabihin, lahat ng kaligtasan or ebanghelyo, sa pamamagitan din ng tao yan. Parang yung tao yung ginagamit ng Diyos para maligtas ang bawat tao na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 15, paano naman sila makakapangaral kung hindi naman sila isinugo? Ibig sabihin, hindi naman makakapangaral ng isang tao kung hindi siya isinugo ng Diyos. Ibig sabihin, bago siya nangaral, nakapakinig siya, nakapag-aral siya. No? May nangaral sa kanya rin, may nag-share din sa kanya ng magandang balita. Sabi sa verse 16, ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita. Gaya ng isinulat ni Isaiah, Panginoon, sino ang maniniwala sa amin? So, ibig sabihin talaga dito, sinasabi dito, hindi lahat talaga ng tao ay sasampalataya sa Diyos, no? Kumbaga, pili lang talaga yung pinili ng Diyos na maligtas dahil hindi naman lahat ay naniniwala sa finished work ni Christ sa krus. Kagaya ng mga atheists, hindi naman sila naniniwala sa Diyos At dito tayo magtatapos mga kapatid sa verse 17. Sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, yun ibig sabihin ng ebanghelyo o magandang balita. Yung buhay ni Kristo sa nang nabubuhay siya, yun yung good news o magandang balita o ebanghelyo. Ngayon, kung tayo ay nagbabahagi, nag-share sa mga katrabaho natin, kaibigan, or social media, siyempre nababasa nila yan. Hindi man tayo yung magsasabi na masisave sila dahil ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng bawat tao. But yun yung ginagamit ng Diyos para maligtas ang mga tao. So yun lang mga kapatid, naway na-bless kayo sa ating mensahe sa araw na ito. God bless everyone.